Nangunguna sa 8-point agenda ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang food security. Kaya naman pinalakas ng administrasyon ang mga hakbang at programang pang-agrikultura para maabot ang target na walang Pilipinong magugutom. Si Noel Talakay sa detalye. Ngayong taon, pinalakas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang produksyon ng mga produktong agrikultura sa kabila ng iba't ibang hamon na kinaharap ng agricultural sector sa bansa. Kaya naman ilang programa at mga hakbang ang ipinatupad nito. Tulad na lamang ng pagpapalawig sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. House Bill number 10381, it shall be known as Republic Act number 12078, entitled An Act Amending Republic Act number 8178, or the Agricultural Tariffication Act as amended by Republic Act number 11203. Bago matapos ang taong ito, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inamyendahang batas na Republic Act 12078 o ang Agricultural Tariffication Act na i-extend pa sa 6 na taon ang RCEF, isang pondo para tulungan ang mga magsasaka para mapabuti ang kanilang produksyon at maging mas competitive sa kabila ng mga hamon sa globalisasyon at kalakalan. Binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang mababawas sa post-harvest loss ng palay ay pwedeng pakinabangan ng halos 3.4 million Filipinos. Sa ilalim ng RCEF Mechanization Program, namahagi ang Pangulo ng makinarya pang-agrikultura na nagkakahalaga ng 19 million pesos, kung saan nasa 10 mga farmers cooperatives at association ng Nueva Ecija ang nakatanggap nito. Iba't ibang production and post-harvest machinery na nagkakahalaga ng 15.5 million pesos ang naipamahagi sa 9 na farmers cooperatives at association sa lalawigan ng Antique. Bukod dito, sinagot din ng Pangulo ang mga utang sa lupa at namahagi rin ito ng lupa sa mga magsasaka para mas lumaki ang kita at mas marami pa ang kanilang mga ani na mga agricultural produce. Katunayan nitong Nobyembre na mahagi ang Pangulo ng mahigit 2,900 certificates of condonation with release of mortgage at 34 na Certificate of Land Ownership Award para sa mahigit 2,000 mga magsasaka sa Pampanga. Ayon sa Pangulo, nasa 206.38 million pesos ang naisalba ng pamahalaan mula sa utang ng mga agrarian reform beneficiaries. Isa rin sa mga naging hamon upang magkaroon ng marami at magandang ani ang mga magsasaka ay ang El Nino at mga bagyo. Kaya naman namahagi ang Pangulo ng tig 10,000 piso sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families o PAF. Katunayan nitong buwan ng Disyembre, namahagi ng PAF ang Pangulo sa Albay at Camarines Sur kung saan aabot ito ng 100 million pesos na halaga at nasa 10,000 magsasaka at mangingisda ang nakinabang nito. At itong Setyembre lang, inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Agri-Puhunan Program. Katuwang ng nasabing programa ang Department of Agriculture o DA. Layo ng programang ito na taasan ang kanilang produktibidad at kita sa pamamagitan ng pagbibigay ng murang pondo, pinansyal na tulong at isang nakahandang merkado para sa kanilang ani. Para sa dry cropping season sa taong 2024 hanggang 2025, pupondohan nito ang 50,000 hektarya na lupa ng mga magsasaka at kooperatiba, magsisimula sa mga nakatayong kooperatiba sa ilalim ng pambansang pamahalaan ng irigasyon, sa mga sistemang irigasyon ng ilog ng Upper Pampanga
Magat River Integrated Irrigation System at mga sistema ng NIA na nagserbisyo sa Cordillera Administrative Region o CAR. Ang Administrasyong Marcos Jr. ay magpapatuloy na gumawa ng mga hakbang at programa na ikabubuti para sa mga magsasaka ng bansa upang magkaroon ng magandang ani at makasabay sa mga hamon, globalisasyon at kalakalan. Sa bagong Pilipinas, ang agricultural sector ng bansa ay mahalaga para sa pag-unlad ng ating ekonomiya. Ako si Noel Talakay at ito ang Highlights 2024 para sa Bagong Pilipinas. Samantala mga ka-RSP, ulat trapiko naman po tayo. Kung kayo po'y babiyahe sa North Luzon Expressway, silipin natin ang live feed mula sa Facebook page ng NLEX. And as of the moment po, ay light traffic naman ang naranasan sa maraming parte ng NLEX. Pero dito po si Erin na may kawayan, kita po ninyo yung dami ng mga sasakyan na pa-northbound. Ito po ay marami mga kabayan natin papunta ng norte to enjoy the long weekend hanggang January 1. Simula po yan kung nakapag-leave po ngayon today at simula Saturday, Sunday hanggang Wednesday po yan ay pwede niyo po enjoy yung mga vacation. In other parts of NLEX po dyan sa area ng Balintawak Toll Plaza sa northbound, approximately nasa 5 to 7 na vehicles po in queue sa may mismong rightmost lane. O ito po yung mga RFID installation lanes. No? The rest po siguraduhin na sapat ang balanse ng inyong RFID para iwas sa bala sa inyong pagmamaneho. Ganun din po dyan sa may Mindanao Toll Plaza at dyan sa Bukawi Toll Plaza. Siguraduhin po natin syempre na kung dadaan tayo sa mga toll plaza sa Valenzuela City, hindi po lalagpas dapat sa 30 kilometers per hour ang takbo ng ating mga sasakyan. Kung dadaan po kayo sa mga toll plaza dahil nakataas po mga barriers yan para iwas violation. Magbuno na rin po ng oras going to your point of destination dahil unlike kanina 6 a.m., mas marami na po yung mga sasakyan na buwabiyahe ngayong mag-alas 8 ng umaga. Hanggang makarating po kayo dito sa may San Fernando Interchange sa Pampanga na kung saan mula sa 4 na linya, 2 lamang ang maaaring magamit papunta ng Angeles, ng Dao at ng Esitex. Kaya naman, may onting bottleneck pero light to moderate pa naman ang nararanasang traffic situation dyan ngayon sa may San Fernando Interchange northbound. Paalala po sa ating mga kababayan na babiyahan ngayong araw patuloy ang pagpapatupad ng number coding scheme sa Metro Manila hanggang alas 10 sa umaga yan. Mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi para sa uling numero ng kanilang plaka ay numbers 9 and 0. Pero sa Makati, Las Piñas at Baguio City, all day po ang pagpapatupad niyan from 7 a.m. to 7 p.m. May onti pagsikip na rin po dyan sa may area ng Cubao papunta ng papunta ng Santolan flyover southbound lane. At para po sa ating mga kababayan na babiyahin ngayong araw, maaari po silipin ng mga social media accounts sa MMDA ng NLEX at ang Traffic Bureau ng inyong LGU. At kung may emergency man, pero wag naman po sana, ay maaari po kayo tumawag sa mga hotline na nakita niyo po ngayon sa inyong mga screen. Yan muna ang latest traffic update sa NLEX at Metro Manila. Thanks, Profi. Bago po tayo magtapos, gusto naman po namin batiin ng best wishes ang isa sa aming cameraman na si Kessler Tahan Langit na ikakasal po ngayong araw. Congratulations! And also, happiest birthday to one of our news anchors sa PTV News Tonight, William Fio. William, happy birthday! Happy birthday, William! Uy, ka-birthday niya yung ate ko. Celebrating also her birthday today. Happy birthday, Ate Vanji Querer Trinidad. Happy birthday, love you, sis. Happy birthday po! Ka-birthday na nila yung one of my friends na si Kim Darlene Reyes. Happy Dami na Ang dami nag-birthday. Si Noel din, malapit na mag-birthday. Kailan? January. Hindi. Bukas. Next year. Basta Next next year. Siyempre, happy tayo for January. May mas malapit. Dayan Querer. Abangan natin yan. Alright. Engrado yan, At hanggang dyan na po muna ang atin naming balita at kwento this Friday morning. See you all next week, mga ka-RSP. Pero syempre, patuloy nilang din pong suportahan ang weekend program ng PTV. Una na nga dyan ay ang Health at Home na mapapanood ninyo every Saturday, 7 to 8 in the morning. At syempre, abangan nyo rin ang It's Fun tuwing linggo, 10 to 10:30 a.m.
At syempre, huwag niyo rin pong kalimutan na panoorin ng Artsy Craftsy tuwing Sabado alas 10:30 hanggang alas 11 ng umaga. Pero dyan lamang po kayo mga ka-RSP dahil susunod naman ang PTV Sports at muli. Para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas, ito ang Rise and Shine, Pilipinas! Diba nga?